Pagkalipas ng ilang sandali, nakaupo si Palm sa opisina ni Mr. Obis. Pinag-uusapan nila ang nangyari sa huling pagpasok nila sa gate. Nagulat si Obis at napatanong, totoo bang may Hobgoblin Village talaga roon? Nakakunot ang noo niyang tumawid ang mga kamay sa dibdib, halatang nag-aalinlangan. Halos 100 tao ang namatay, imposibleng nakaligtas kayo kung wala kayong ibang circle. Nakaupo si Obis sa kabilang panig ng malaking mesa, at si Pao naman ay kalmadong sumagot, ganun nga mismo. Nanggigigil si Obis, napakagat sa labi at tahimik na nagtanong sa isip, ano ang pinaplano ng taong ito? Tumingin siya kay Palm at muling nagtanong, wala ka na bang ibang dapat sabihin? Umirap siya at nagsalita ng seryoso, alam mo naman siguro na hindi ibinibigay ang reward hanggat hindi kumpleto ang impormasyon. Kailangan nyo ba talaga ang perang yan? Bahagyang yumuko si Palm, saka mahinahong nagsabi ng patawad. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kamay sa kanyang bag at inilabas ang isang makapal na bungkus ng pera. Gusto ko munang bayaran ang utang ko, aniya. 200,000 pesos ito. Sa tingin ko sapat na para mabura ang lahat ng pagkakautang ko. Napahigpit ang panga ni Obis. Sa isip niya'y naglalaro ang tanong, saan kaya niya nakuha ang ganitong kalaking halaga? Hindi pa raw kailanman nabigyan si Pao ng ganoon kalaking bayad mula sa kanilang guild. May iba ba siyang source of income? Bulong ng kanyang isip. Napaisip siya kung magbubukas ba si Pao ng lahat ng lihim kapalit lamang ng napakalaking halaga. Maya-maya, pumalakpak si Obis at sinabing, well then, congratulations. Huminga siya ng malalim at idinugtong, ngayong isa ka ng malayang adventurer, kailangan nating gumawa ng bagong kontrata. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo, at susubukan kong ayusin. Tinitigan siya ni Pao ng diretsyo, seryoso ang mga mata. 50 milyon, aniya ng walang pag-aatubili. Napatayo si Obis, halos matamba sa gulat. Ano, 50 milyon? Sumigaw siya, nasaron ka na ba ng ulo? Kahit si rank adventurers, hindi binabayaran ng ganun kalaki. Tumayo si Pao mula sa mesa, suot-suot ang singsing na nakuha niya mula kay William. Kung ganun, malamig niyang sagot, tapos na ang usapan natin. Naglakad siya patungo sa pinto habang napapahabol ng gulat na, hey, wait. Si Obis, na hindi na nakasagot pa ng tuluyan nang lumabas si Palm sa guild. Sa may labasan, naghihintay si Debo, nakasandal sa poste. Kumusta? Kumagat ba? Tanong niya. Umiling si Palm. Hindi kami nagkasundo sa presyo. Naglakad silang magkasabay sa kalsada, at biglang napahinto si Debo, nagtatakang tanong, magkano ba hiniling mo? Walang alinlangang sagot ni Palm, 50 milyon. Napasigaw agad si Debo, ano? Nabagok ba ulo mo? Tahimik na sinabi ni Palm na hindi naman talaga siya umaasa sa anumang mangyayari doon. Napaklik ng dila si Debo sa inis, ni hindi mo man lang ako kinonsulta, Palm, aniya, halatang iritado. Pagkatapos ay laminggalinga siya sa paligid, nagtatakang tanong, bakit nga pala tayo napadpad dito ngayon? Tumingin sa kanya si Palm at mahinahong nagtanong, pamilyar ka ba sa lugar na to? Tumango si Debo. Oo, ito yung mga pipes na gustong-gusto kong takasan noong bata pa ako. Ang mga kalye ay makikitid, paikot-ikot, at puno ng mga sirang hagdanan. Ang paligid ay pa ng mga bahay na halos gumuho na, mga linya ng damit na naglalambitan sa hangin, punit, marumi, at nagkukulay abong tanda ng kahirapan. Halos walang tao sa lansangan, at ang katahimikan ay sinisingitan lamang ng mahinang lagaslas ng hangin at malayong yabag. Hindi ko naman sinasabing maganda na ang tirahan ko ngayon, dagdag ni Debo, pero kumpara rito sa mga slums, parang paraiso na yon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid, bakas sa mga mata ang alaala. Noon, ito ang pinaka-progresibong distrito sa Lis. Pero ngayon, umiling siya, ugad na lang ng mga kriminal. Sa bawat kanto, may mga palaboy na namamaalamos ng limos, at sa ilang sulok na may sumisingaw ang masangsang na amoy ng dumi, o marahil mas masahol pa roon. Tumingin si Debo kay Palm at tanong niya,
ito na ba ang pinaka-nakakadiring lugar sa buong Victoria Island? Habang naglalakad silang dalawa sa makipot na kalye, naririnig nila ang mga bulungan ng mga lokal, ang mga tinig na parang may itinatagong lihim. Ngunit sa isang iglap, isang lalaki ang biglang bumagsak sa gitna ng daan, isang lalaking nagngangalang Ralph. Pagbagsak nito sa paanan ni Palm at Debo, parehong napahinto ang dalawa, nagulat, at biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Mabilis na tumingin sa paligid si Palm, ganun din si Debo, at doon nila napansin ang mga taong may hawak na armas, unti-unting lumalapit, paikot, parang mga gutom na lobo. Napamura si Ralph sa ilalim ng hininga. Ang ganda ng takbo ng lahat kanina, bulong niya, habang marahang tunga tayo at nagmamasid ng may kaba. Napabuntong hininga si Debo, sabay kamot sa batok. Mukhang may gulo na naman, aniya, may halong pagkasawa. Mas mabuti pa, umalis na lang tayo. Karaniwan na yan dito. Bigla na lang tumayo si Ralph, at sa isang sigaw na halos umalangaw-ngaw sa buong kalye, sinabi niya, ang tagal nyo, ba't na late kayo mga big bro? Napalingon sina Palm at Debo, parehong nagulat, alam nilang may pinasok na namang kaguluhan si Ralph at mukhang isasama pa sila rito. Sa harap nila ay nakatayo na ang mga posibleng kalaban, ngunit patuloy pa rin sa pagsigaw si Ralph, "Tung mga ulol na to, inaakusahan akong magnanakaw. Wala naman akong ginawa." Pagkatapos ay tumingin siya kina Palm at Debo, nagmamakaawa ang mga mata. "Sige na, sabihin niyo man lang kahit ano." Bulong niya, halos pakiusap na. At habang sinasabi iyon, marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Debo, ang mga matay nagluluha na. Napalingon si Debo, namumula sa galit. "Anong ginagawa mo, ha?" Sinigawan niya si Ralph, halata sa mukha mong nagsisinungaling ka. Ngunit mahinahong sabi ni Palm, "Ayos lang, Debo." Napaharap si Debo sa kanya, sumigaw, "Anong ayos lang? Naniniwala ka ba sa kanya?" Habang nagtatalo silang dalawa, unti-unting lumalapit ang mga lokal na bandido, mga matang nagliliyab, mga patalim na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang pinuno nila ay humakbang pasulong, itinutok ang kanyang dagger. "Yung kaibigan nyo," sigaw niya, "nagnakaw sa akin at ibinenta ang mga gamit ko. Kayo na ang magbayad para sa kanya, mga elder kuno, 3 milyong pesos ang utang niya." Agad namang sumigaw si Ralph, may halong galit at pilit na tawa, "Ha? Kita mo ba akong nagnakaw, ha? O ginamit mo lang yang mga mata mong parang baboy?" Patuloy siyang nagbato ng pang-aasar, "Huwag kang basta nag-aakusa sa matinong tao. Kung wala kang pruweba, umalis ka na." Ngunit sa tono ni Ralph, alam ni Debo, lagot sila. Ang lider ng mga bandido ay napamura ng malakas, "Gusto mo bang mamatay, ha?" Ngunit bago pa lumala, malamig na nagsalita si Palm, "Bibigyan kita ng 3 milyon. Binunot niya ang 3 pakete ng pera mula sa kanyang bag at inihagis sa lider, eksaktong halaga. Napatigil ang lalaki, nanlaki ang mata. Mabigat ang tinig ni Palm nang sabihin, "Kunin mo na yan, at lumayas kayo rito." Napasigaw si Debo sa gulat, "Anong ginagawa mo, boss?" Halos himatayan siya sa sobrang kabaitan, or kabaliwan, ni Palm. Ngunit si Palm ay nanatiling kalmado, at inutusan si Ralph, "Halika na." Nagulat si Ralph, itinuro pa ang sarili, "Ako." Ngunit hindi na siya sinagot, naglakad silang tatlo, lumihis sa Main Street at nawala sa pagitan ng mga bahay na tila guguho na. Pagdating nila sa isang makitid na eskinita, sumandal si Ralph sa pader. "Ano to, Palm? Ni-recruit mo ba ko?" Sabay singgal, "At yung pera?" Tahimik na sagot ni Palm, "Wala na. Lahat binigay ko kanina." Napangiwi si Ralph, "Sino bang pinagtatrabahuan niyo?" "Para sa sarili namin," tugon ni Palm. Napatawa si Ralph, may halong pang-uuyam. "Seryoso, nagbibiro ba kayo? Bakit naman ako sasali sa inyo?" Namula sa galit si Debo, siniklab ang kamao. "Niligtas ka na nga namin, hayop ka. Binayaran namin utang mo." Ngunit ngumisi lang si Ralph, "Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Desisyon niyo yun." Lalong nag-init ang ulo ni Debo, at muli siyang napamura ng malutong.
Ngunit ngumisi si Ralph, parang may iniisip na mastusong plano. Kung hinahanap niyo ako, ibig sabihin alam niyo na kung gaano ako kahalaga. Kaya dapat alam niyo rin, hindi mura ang talento ko. Itinaas niya ang kamay at binuo ang mga daliri sa hugis circle, isang tahasang hudyat ng pera. Ngumisi siya ng mapanukso, pero sige na nga, discount. 3 milyon lang ulit. Nang gigigil na sumigaw si Debo, lintik ka. Gusto mo bang putulin ko kalahati ng mga binti mo? Biglang may lumabas mula sa mga anino, isang babae, ang mga yabag niya ay marahan ngunit tiyak, at agad nitong nakuha ang atensyon ng tatlo. Bahagyang yumuko siya, saka nagpakilala ng may ngiti, ako si Beju, mula sa Kenya Guild. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib, bahagyang yumuko sa paggalang, at may malambing na tinig na nagpatuloy, sino sa inyo si Palm? Tumingin si Palm sa kanya, banayad ang ngiti. Ako, sagot niya, kalmado ngunit may bahid ng kuryosidad sa kanyang tinig. Biglang napatigil si Ralph, at halos marinig ang tibok ng kanyang dibdib. Kenya Guild, seryoso ba to? Bulong niya sa sarili, halatang kabado. Ngunit ngumiti lang si Beju, mahinhin ngunit may kumpiyansa. Ikinararangal kung makilala kayo, sabi niya. Ngunit wala akong oras para sa mahabang formalidad, kaya't patawarin ninyo ako. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, parang isang mang-aawit sa gitna ng entablado, at nagpatuloy, lubos na humanga ang aming guild sa paraan ng inyong pagdaan sa gate, 100 tao ang napagtagumpayan ninyo. Bahagya siyang lumapit, at sa malambot ngunit malinaw na tinig ay nagsalita. Marahil ay hindi ninyo inaasahan ito, pero sasabihin ko ng direkta, gusto naming i-recruit ang inyong team. Siyempre, dagdag niya, kailangan niyong dumaan sa karaniwang test. Ngunit handa kaming magbayad ng 3 milyong pesos ngayon, at 50 milyon kapag natapos ang kontrata. Napamulagat si Ralph at napasigaw, ano raw? Ngumiti lang si Beju, parang sanay na sa ganong reaksyon. Kaya, ano sa tingin ninyo? Sasali ba kayo? Ngumiti si Palm, may halong pagpayag sa kanyang mga mata. Sige, mahinahon niyang sagot. Ngumiti si Beju, saka lumingon pabalik sa dinaanan. 3 araw mula ngayon magsisimula ang test. Ang capture ng gate ay magaganap sa hating gabi. Bago siya tuluyang lumayo, sinabi pa niya, good luck. Iniwan niya sa kamay ni Palm ang eksaktong halaga ng perang ipinangako. Habang pinagmamasdan ni Palm ang paglayo ng babae, si Debo naman ay nagtatawa, hey, regalo ng kapalaran, boss. Jackpot tayo. Ngunit imbes na itago, agad ibinigay ni Palm ang pera kay Ralph. Napasigaw si Ralph sa tuwa, halos mapatalon. Ito, sabi ni Palm, ang bayad mo para sa yearly contract. Kapag matagumpay natin nakuha ang gate, may karagdagang 7 milyon ka pa. Napatingin si Debo sa kanya, namutla, halatang di makapaniwala. Teka, boss. Anya? Nagkakamot ng ulo. Halatang litong-lito. Parang kuting na iniwan sa ulan, nakatitig siya kay Palm. Nontog ka ba nung bata ka? Bakit mo ibinibigay lahat yan kay Ralph? Ngunit mahinahong tugon ni Palm, kailangan na nating umalis. Baka mahuli tayo. Ano, meron pa tayong pupuntahan. Sigaw ni Debo, halos mabaliw. Ngunit kahit anong reklamo niya, tahimik lamang si Palm, walang paliwanag, hanggang sa makarating sila sa isang maliit na tavern. Pagpasok nila, agad nadiin ang mukha ni Debo sa pagkasuklam, nandoon si Kiri, nakaupo sa mesa, nakatukod ang braso sa dibdib, at nakataas ang kilay. Sumigaw si Debo habang tinuturo si Kiri. Anong ginagawa ng maingay na babaeng ito dito? Sumagot naman si Kiri na tumahimik ka, tumutupad lang ako sa napagkasunduan. Kalaunan, sabay-sabay silang tumungo sa tinutukoy na gate. Maulap ang langit, umuulan ng mahina, at ang mga kalsada'y puno ng puddles. Perfect weather for a gate capture, ha? Biro ni Debo, may halong pang-aasar. Dahan-dahan silang lumapit sa portal, pinagmamasdan ng iba pang adventurers na naroon din, sinusubukang suungin ang parehong kapalaran. 5 lang na team, 50 tao lahat, bulong ni Debo.
Sapat na kaya yun? Nag-click ng dila si Ralph, halatang naiinis. Pinagsama-sama nila lahat ng aso mula sa gateway. Ngumisi siya ng mapait, ibig sabihin, mas maliit ang magiging parte ko. Biglang muling lumitaw si Beidou sa harap ng gate, dala ang presensyang hindi basta-basta. Ngumiti siya at kumaway ng marahan. Magandang araw sa inyong lahat, bati niya. Ako si Beidou, mula sa Kenya Guild. Ang kanyang tinig ay malinaw at may kumpiyansa, tulad ng isang veteranong sanay humarap sa madla. Gaya ng naipaalam na sa inyo, pagpapatuloy niya, ito ay isang orange gate. Ang limit dito ay 50 katao at 3 circles of magic lamang. Sa tingin ko, sabay ngiti, kaya naman ninyo itong hawakan ng madali. Tahimik lang si Palm, pinagmamasdan ang paligid, habang ang isip niya'y naglalaro sa mga posibilidad. Alam kong darating din ang araw na makakasalamuha ko ang Kenya Guild, naisip niya. Pero hindi ko akalaing sila pa mismo ang tatawag sa akin. Sa loob-loob niya, alam niyang may dahilan kung bakit siya naroon. Ginamit nila ako noon, bulong ng kanyang isip. At ngayon, ako naman ang gagamit ng pagkakataon. Nagbago ang titig niya, mula sa kalmado tungo sa malamig at mapagmatsyag, habang nakatingin siya kay Beidou at sa mahiwagang gate sa likuran nito. Muling nagsalita si Beidou, kapag na-detect ang pangalawang gate, lahat ng teams ay kailangang magbigay ng signal at agad na mag-regroup. Nagtaas ng kilay si Debo, lumingon kay Palm. Wait, ano yung second gate na yun? Napabuntong hininga si Kiri, nakatingin kay Debo na nagkakamot ng ulo. Hay nako, makinig ka nga, Debo. Sa kanya ipinaliwanag, depende sa kulay ng gate, nag-iiba ang istruktura. Ang dilaw, may 3 gate. Ang berde, 4. Pero itong orange, espesyal, parang hati sa 2 level. Itinaas niya ang daliri, waring guro sa gitna ng leksyon. Kaya technically, 2 raid ang haharapin natin. Idinagdag pa ni Kiri, at tandaan ninyo, lahat sa pangalawang gate ay magkaiba. Ang mga halimaw, ang terrain, kahit ang atmosphere mismo. Parang ibang mundo. Ha! 2 pala yun. Sigaw ni Debo, halos mabitawan ang kanyang sandata. Umiling si Ralph, nakangiti ng sarkastiko. Hindi ko akalaing ganyan ka pa rin kabata, Debo. Nakaka-worry ka tuloy, pang-aasar niya. Mabilis na lumingon si Debo, galit, tumahimik ka nga dyan, Ralph. Ngumisi lang si Ralph, hindi natinag, saka nagsalita, pero teka, may isa pa akong gustong linawin. Itinuwid niya ang tindig, taas-baba ang baba sakay abangan. Kahit inimbitahan ako rito, hindi ibig sabihin tatawagan ko kayong mga elder, ha? Ngumisi siya ng mayabang, mas maganda sigurong pumili tayo ng leader base sa skill level. Ngumisi si Palm, malamig ngunit may halong hamon. Hindi ka talaga marunong magpakumbaba, ano? Sa kanya idinagdag, ayos lang. Sa oras na matapos natin ang raid na ito, doon natin pipiliin kung sino ang magiging leader. Tumawa ng mahina si Ralph, pero sa loob-loob niya'y naglalaro ang tusong kaisipan. Nahuli ka na, Palm, bulong niya sa sarili, dahil sa sandaling ako ang maging leader, siguradong may mangyayaring kakaiba. Ngumiti siya ng palihim, habang ang mga mata niya'y kumikislap na parang may lihim na plano. Pinagmamasdan ng kanyang bagong squad na para bang mga pyesa lamang sa isang laro na siya mismo ang may hawak. Hanggang dito na muna ang ating kwento, abangan sa susunod na mga video ang magiging kapalaran ng ating bida. E-like at e-share ang ating video upang madami pa tayong mag-enjoy sa kwento, at sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy ang pagsubaybay sa ating kwento. Maraming salamat sa panunood.